kalayuan pa, napansin namin ang patong-patong na tablon sa aming daan. Matapos ang ilang daang metro, nakasalubong namin ang ilang tao. Panig-panawag na nagdadala ng naghahabaang kahoy sa ilog. Mga teenager na salit ng kanilang katawan, di mo akalain kakayanin nilang bigat ng kanilang mga binubuhan. Nestor Tito. 15 anyos si Jerry. Mag-alog ang tawag sa kanya o tagahila ng mga troso sa ilog. 3 piso, 50 sentimo o 350 kada board foot ang kanyang kinikita rito. Gano'ng kalaki kinikita sa isang araw? Nasa 200 po. Oh, ilang tabla yun? 2 po. Dala-dalawa lagi kung bumaba mula sa bundok ang mga mag-aalog. Tulungan sa pag-aahon ng mga tablon mula sa ilog. Pero dahil sa bigat at laki ng kanilang pinapasan, hindi maiwasang minsay masugatan dito. Nabangga lang. Ayun lang po. Bukol. Anong nangyari? Nabangga po sa ganito. Tapos nabaliktad po ako. Gayunman, tuloy pa rin sila sa pag-aalog. Ilang dekada nang nangangahoy si Mang Tony. Sa kabila ng kanyang kapansanan, dulot mismo ng trabahong ito. Wala pa rin siyang isip sa pagkukulyot o pagbababa ng mga kahoy mula sa bundok. Nakano po yung kamay niyo? Nakano po na 9 picture. Nagkasugat dito. Salat. Dahil po saan? Naipit ng kahoy. Ang kahoy. Kasi hinawa ko po yung kahoy. Ano. Hindi po ba kayo natatakot na dito pa rin po kayo sa, kumbaga sa pagkakahoy? Eh, walang ibang trabaho. Madulas at matarik ang kanyang dinaraanan. Pero dahil hindi na kayang akyatin ng hayop ang ganito kataas na bundok, mga tao na mismo ang nagkakalabaw pababa ng troso. Sideline na marami rito ang pangangahoy, lalo habang hinihintay ang panahon ng ani. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng chainsaw sa bundok. Nakabibing ang ingay, pero halos walang takot sa pagtutroso sa mga tao dahil tila wala namang nagtatanod o nagbabantay. Tuloy-tuloy yung paglalabas ng troso sa dingalan. Pero walang permit sa dingalan para makapaglabas ng kahoy. So, the fact na nakakapaglabas ng tao, ibig sabihin, hindi po pwedeng hindi alam ng DNR.